Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ako si Bobby. Retired employee na po ako, Tito Makoy. May anak. Hiwalay kami ng asawa ko, ngunit magkasama kami ng asawa ko. Ang labo, Tito Makoy, ano? Ngunit hayaan niyo pong isalaysay ko ang aking buong kwento kung bakit hiwalay ako sa aking asawa, ngunit kasama ko ang asawa ko. Isang mabuting may bahay ang asawa kong si Nena, maalaga sa akin at sa anak naming si Cyrus. Subalit, Tito Makoy, dumating ako sa tagpo ng aking buhay na natalo ako ng tukso, kalituhan at kalukuhan. Naging sanhi ito ng pagkawasak ng aking pamilya. Ito'y noong makilala ko si Sinaida. Birthday noon ng isa sa mga kaopisina namin. Inimbitahan kaming lahat sa trabaho na pumunta sa bahay nila. Dito, Tito Makoy, nagtagpo ang landas namin ni Sinaida. Kaibigan siya ng kapatid ng kaopisina namin. Tahimik siya sa isang sulok. Nilapitan ko, nakipag-usap sa kanya. Actually, Tito Makoy, ang kapatid kasi ng kaopisina namin ang kaibigan nitong si Sinaida. Isinama siya ng kapatid ng kaopisina namin. At ang kaibigan ni Sinaida abalang-abala sa pag-aasikaso sa mga bisitang dumarating. Kaya kaming dalawa ang nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Maganda, magaan na kausap. At alam niyo po, noon pa lang sa tagpong iyon, may kakaibang attraction na akong naramdaman sa kanya. Maganda nga ang takbo ng aming kwentuhan, nagawa kong makuha ang kanyang cellphone number. Nag-umpisa kami sa text-text, kumustahan, padala ng mga jokes noon. Alam mo na, Tito Makoy, noon, ang tanging libangan pa lang natin sa cellphone ay yung mga jokes na nasa text. Kasi hindi pa noon uso ang smartphone kagaya ng cellphone natin ngayon. Umusbong ang aming pagkakaibigan, humantong sa ligawan. Kasabay ng aking panliligaw kay Sinaida, alam niyo po, inihayag ko rin talaga sa kanya na pamilyadong tao na ako. Ngunit, Tito Makoy, ang totoo niyan, mas gusto ko si Sinaida kaysa sa asawa ko. Noong panahon kasing iyon, Tito Makoy, hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko hindi na ako masaya sa piling ng aking asawa. Noong panahon na iyon, 3 taon na ang anak naming si Cyrus. Kung tinitingnan ko ang asawa ko, pakiramdam ko wala na talaga ang lahat na matatamis na pakiramdam na nararamdaman ko sa kanya noon. Sabihin natin, Tito Makoy, na yung tamis ng pagtingin, na yung palagi mong gusto siyang kasama, gusto mong palagi siyang nasa iyong tabi. Wala na, Tito Makoy, yung ganoong pakiramdam sa asawa ko. Kaya lalong uminit at lumalim ang lihim naming relasyon ni Sinaida. Alam mo, Tito Makoy, sa paglalim ng relasyon namin ni Sinaida, binalaan ako ng aking katrabahong babae, yung nagdiwang ng kaarawan. Hindi siya sang-ayon sa ginagawa ko. Palibhasa, Tito Makoy, babae rin ito at magkakilala sila ng asawa ko. Ang lihim namin ni Sinaida, hindi nga talaga may iwasang makarating ito sa kaalaman ng asawa ko. Nang malaman niya, kinumpronta niya ako. Naging sanhi ito ng madalas na pag-aaway naming dalawa. Ako naman, Tito Makoy, siyempre hindi ako tanga. Hindi ako aaming totoo ang kanyang naririnig. Sa tuwing nagtatalo kami tungkol kay Sinaida, ako ang mas galit. Hindi ako nagpapatalo. Kasi, Tito Makoy, ito'y para ipakita ko sa kanya na hindi totoo ang kanyang mga naririnig. Ngunit, Tito Makoy, dumating ang pangyayaring hindi ko inaasahan. Araw noon ng Sabado, sa opisina namin, kinakailangan naming mag-half day sa trabaho kasi meron kaming hinahabol na deadline na kinakailangang matapos. Maaga ngang natapos kami sa aming ginagawa. Bago mag-alas 12 ng tanghali, nag-uwian na kami. Hindi ako umuwi ng bahay kasi meron kaming usapan ni Sinaidang magkikita noong hapon, maglalakad-lakad, mamamasyal. Noong hapon na iyon, pumasok kami sa isang fine dining para kumain. Nagkikwentuhan kami at nagtatawanan. Ang problema, Tito Makoy, ilang sandali pagkatapos naming pumasok, dumating itong si Nena kasama ang anak namin at
ang kanyang pinsan. Patay na Tito Makoy. Tiklo ako, tiklo kaming dalawa. Alam mo Tito Makoy, namutla ako siguro kung makikita mo ako noon. Makikita mong namuti ang aking mukha dahil nga sa sobrang pagkabigla. Ang asawa ko Tito Makoy wise din. Kasi marahil upang mapatunayan niya sa akin na natiklo ako, may basihan ang kanyang mga pagsiselos. Lumapit ito sa lamesa kung saan kami nakapwesto ni Sinaida. Magandang hapon. Ikaw si Sinaida? Ito Tito Makoy ang mahinahon na tanong ng asawa ko. Sabay kinamayan niya si Sinaida. Si Sinaida naman kitang-kita ko rin ang kanyang pagkabahala sa paghaharap nila ng asawa ko. Ay oo, halika upo ka. Ito Tito Makoy ang sagot ni Sinaida na halata mo talagang kinakabahan, natatakot. Ako si Nena, siguro na ba nabanggit na sa'yo nitong asawa ko? Sige, enjoy lang kayo dyan. Ito Tito Makoy ang wika ng asawa ko. Pagkatapos umalis na ito sa lamesa kung saan kami nakapwesto ni Sinaida. Inaya na niya ang kanyang pinsan na lumabas sa resto. Sa tingin ko Tito Makoy, ang asawa ko at ang kanyang pinsan kakain sana doon sa resto. Ngunit dahil nga sa natiklo niya ako, lumipat sila ng venue. Ang pinsan ng asawa ko Tito Makoy, galing ito ng UK. Lumabas sila upang kumain at ilibre ang asawa ko. Alam niyo po sa pangyayaring ito, sa sobrang takot ko, hindi na namin itinuloy ni Sinaida ang aming lakad. Maging yung pagkain Tito Makoy, hindi na kami kumain. Matapos kong mabayaran ang aking in-order, lumabas na kami bago pa iserve sa amin ang aming in-order na pagkain. Umuwi na ako ng bahay. Nauna akong nakarating sa bahay. Nag-iisip ako Tito Makoy kung anong palusot ang aking sasabihin sa asawa ko. Nang dumating sa bahay ang asawa ko, gaya nga ng kinakatakutan ko, nagwawala ito Tito Makoy. Sinabuyan ako ng tubig buhat sa flower vase, tubig galing sa pitsil na nasa lamesa. Yung pitsil Tito Makoy itinapon din sa akin. Nagwawala talaga. Alam mo Tito Makoy, kung ihahalin tulad natin sa isang bagyo, signal number 4 sa loob ng bahay namin. Pilit kong hinahawakan ang asawa ko para pigilan ito sa kanyang pagwawala. Ngunit madulas at malakas din ito kaya hindi ko magawang mahawakan siya at patigilin sa kanyang ginagawang pagwawala. Pumasok siya sa silid naming mag-asawa. Paglabas niya, hawak-hawak na niya ang lahat ng mga damit ko. Itinapon ito sa labas ng bahay. At sa ingay ng aming pag-aaway, ang mga kapitbahay namin nakikiusyoso na Tito Makoy. Buhat sa kalsada, nakatingin na sa bahay. At sa ingay din ng aming pag-aaway, natakot na ang anak naming si Cyrus. Umiiyak na ito. Lalapitan ko sana ang anak ko para patahanin ito at alisin ang takot na kanyang nararamdaman. Subalit mabilis akong hinarangan ni Nena at hindi ako hinayaang makalapit sa bata. Sa halip Tito Makoy, itinulak niya ako papalabas ng bahay namin. At sa labas ng bahay, lumantad sa akin ang nagkalat na mga damit kong itinapon ng asawa ko. Alam mo Tito Makoy, hiyang-hiya ako kasi nakatingin at nagmamasid na ang mga kapitbahay namin. Parang wala akong mukha Tito Makoy at wala akong ulo noong makita ko silang nakatingin lahat sa amin. Subalit Tito Makoy, dahil nga sa sitwasyong narito na, wala akong nagawa, napilitan akong umalis talaga ng bahay. At dahil Tito Makoy sa kahihiyang aking naramdaman sa pag-aaway namin at sa pagwawala ng aking asawa, ang pag-alis kong iyon, hindi ko na sinubukan pang bumalik sa bahay namin. Noong mga sumunod na araw Tito Makoy, may mga text akong natatanggap mula kay Nena. Ayon sa text, wag na raw akong babalik pa sa bahay namin. Hindi niya raw kailangan ang isang taksil at walang kwentang asawang kagaya ko. Ngunit Tito Makoy, ako naman sa panig ko, tinangka ko pa rin tawagan siya. Kaya lang Tito Makoy, tuwing makikita niya na ang tawag ay galing sa cellphone ko, lagi niyang sinasarado ang cellphone sa halip na sagutin ang tawag ko upang makapag-usap man lamang kami. Ilang beses kong tinangkang kausapin siya Tito Makoy, ilang beses kong ginawa ang ganoon,
Ngunit palagi niya akong pinagsasaraduhan ng kanyang cellphone. Dahil dito Tito Makoy, ito na rin ang nagtulak sa akin na tutuhanin na ang relasyon namin ni Sinaida. Nagsama na kaming ganap. Kaya lang Tito Makoy, sa paglaon ng aming pagsasama ni Sinaida, nakita ko rin ang kanyang tunay na ugali. Mas mabunganga pala ito at mas silosang masyado kaysa kay Nena. Ang asawa ko Tito Makoy, si Nena, talagang nakatikim lang ako ng bunganga mula noong malaman niyang nanliligaw ako kay Sinaida. Yung panahon na nalaman niyang nangangaliwa ako. Ngunit noong wala akong ginagawang kalokohan, hindi naman siya nagdadadakdak. Merong pagsisisi ng kaunti sa panig ko. Subalit, nandito na ako Tito Makoy sa sitwasyong ito. Hindi maganda ang kinasadlakan. Ngunit, tinitiis ko na lang. Kasi, ayokong pagtawanan ako ng asawa ko na ganito ang aking kinasadlakan. Pagkatapos kong iwanan silang mag-ina. Ang masaklap pa Tito Makoy sa pagsasama namin ni Sinaida, hindi kami nagkaanak. 3 beses siyang nagdalang tao ngunit 3 beses ring nakunan. Kaya wala kaming anak ni Sinaida. Kaya malungkot Tito Makoy, hindi ako masaya sa aking katayuan. At alam niyo po, hindi ko namamalayan dumaan na pala ang mahabang panahon. Napansin ko na lang na tumanda na rin ako. Ni hindi ko man lang pala nagawang suportahan ang anak ko, dalawin at kumustahin ang anak kong si Cyrus. Ganap na wala akong nagawa sa anak namin ng asawa ko. Mag-isa siyang itinaguyod ni Nena mula paglaki hanggang sa naging professional na itong si Cyrus. Sa pagsasama naman namin ni Sinaida, tila yata masyadong mabigat talaga ang lahat para sa amin. Ang dami at walang tigil na problemang dumarating at pinagdaanan namin. Hanggang sa na-diagnose siya na mayroong uterus at breast cancer. Ito Tito Makoy ang naging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Sa pagpanaw ni Sinaida, mag-isa na lang ako Tito Makoy. At sa panig ko naman, meron na rin akong iniindang high blood. Ang blood pressure ko Tito Makoy palaging unstable. At ito nga ang naging dahilan kung bakit nagdesisyon akong maagang magretiro sa trabaho. Kasi Tito Makoy, ilang beses na rin akong inatake sa trabaho, isunugod sa ospital. Kaya maging ang aking mga kasamahan, kanilang iminungkahi na magretiro na ako at mamahinga na lang sa bahay. Maging ang mga doktor, ganoon din ang kanilang payo sa akin. Ngunit habang nasa bahay raw, kinakailangang mag-exercise ako dahan-dahan at paunti-unti. Kaya Tito Makoy, ginagawa ko talaga. Araw-araw naglalakad ako sa loob ng subdivision kung saan ako nakatira. Maingat at dahan-dahan lang. Subalit Tito Makoy, isang umaga, galing ako sa paglalakad sa loob ng subdivision. Noong nakabalik na ako sa harapan ng bahay ko, papasok na ako sa gate. Nagkulaps ako Tito Makoy ng bigla. Nawalan talaga ako ng malay. Itinakbo ako ng mga kapitbahay ko sa ospital, yung mga nakakita noong nagkulaps ako. Nagulat na lang ako Tito Makoy nang imulat ko ang aking mga mata, nasa loob ako ng ospital. At alam niyo po Tito Makoy, ang higit na gumulat sa akin nung imulat ko ang aking mga mata sa aking pagkakaroon ng malay, nakita ko ang anak kong si Cyrus naroon sa loob ng silid. Siya ang nagbabantay sa akin. Alam mo Tito Makoy, hiyang-hiya talaga ako nang makita ko ang anak kong nagbabantay sa akin. Halos hindi ako makatingin sa kanya. Anak, nandito ka pala? Salamat anak. Paano mo nalaman anak? Ito Tito Makoy, ang wika ko na mahalata mo sa aking pananalita. Pilit lang na ikinukubli ang hiyang nararamdaman ko sa anak ko. Ang totoo kasi niyan Tito Makoy, hindi ko inaasahang merong magbabantay sa akin kasi nga mag-isa na lang ako sa buhay. Sinabi sa akin ng mga kapitbahay nyo, kaya nalaman ko. Ito Tito Makoy ang matipid na sagot ng anak ko sa aking tanong. Hindi na ako muli pang nagsalita pagkatapos niyang sumagot sa akin.
Kasi nga Tito Makoy, talagang wala akong mukhang pwedeng iharap dito sa anak ko. Isipin nyo na lang ang aking kamalian at ang aking pagkukulang sa kanya yung buong panahon na pinabayaan ko siya. Mula noong iwanan ko silang mag-ina, ni hindi naman lang kami nagkaroon ng pagkakataon ng anak kong ito na magkasama. Nakikita ko siyang lumalaki, ngunit aminado ako Tito Makoy na maling-mali sa panig ko kasi ni hindi ko man lang siya dinadalaw sa bahay nila, ni hindi ko man lang siya tinitingnan noon. Ngayon Tito Makoy, kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng suporta. Sa kabila ng lahat, narito ang anak ko, siya ang nagbabantay sa akin sa ospital. Buong panahong nasa ospital ako, binabantayan ako ng anak ko. Nag-file siya ng leave sa kanyang trabaho. Subalit Tito Makoy, hindi kami gaanong nagkikwentuhan o nag-uusap ng anak ko kasi hindi siya gaanong nagsasalita. Ako nga ang palaging nag-uumpisa ng pagsasalita upang mabasag lang ang katahimikan sa loob ng silid. Ito namang anak kong si Cyrus, palaging matipid ang kanyang mga sagot sa akin. At noong araw na na-discharge ako Tito Makoy, nagulat ako kasi sa bahay nila ako dinala ng anak ko. Anak, bakit dito mo ako dinala? Alam mo anak, wala akong mukhang ihaharap sa mama mo anak. Bakit dito mo ako dinala? Ito Tito Makoy ang halos mangiyak-iyak na tanong ko sa anak ko. Wala kang kasama doon sa bahay nyo. Paano kung bigla ka na namang atakihin, walang makakakita sa'yo? Baka matuluyan ka na niyan. Ito Tito Makoy ang sagot sa akin ni Cyrus. Alam niyo po ang talagang ikinakatakot ko ngayon ay yung wala akong mukhang maihaharap kay Nena. Sa lalim ba naman at bigat ng kasalanan ko sa kanya at sa anak namin. Kaya lang Tito Makoy, nahihiya rin naman ako dito sa anak ko, kaya hindi na lang ako kumibo noong sa bahay nila ako dinala. Bahala na nga Tito Makoy kung ano ang magiging reaksyon ng asawa ko pag nakita niya akong dumating sa bahay nila. At gaya ng kinakatakutan ko at inaasahan na rin, buhay pa pala yung gunggong na ama mo? Naku, talagang masamang damo yan. Hindi pa rin natuluyan. Ito Tito Makoy ang wika ni Nena bilang salubong niya sa pagdating ko sa kanilang tirahan. Noong makita niya akong papasok na sa kanilang bahay. Hindi kumibo si Cyrus sa pagtatanong ng kanyang ina. At muling nagsalita ang asawa ko Tito Makoy. Cyrus anak, kung talagang desisyon mong dito patirahin yan, taklupan mo ang mukha niyan kasi ayokong makita ang pagmumukha ng taksil na ama mong yan. Ito Tito Makoy ang wika ni Nena. Mama naman, wag po kayong mag-alala. Bibili ako ng bunit. Ipapasuot ko sa kanya para hindi mo makita ang kanyang mukha. Ito Tito Makoy ang wika ni Cyrus na tumatawa, iniinis ang asawa ko. Ngayon Tito Makoy, nakatira muli kaming tatlo sa isang bubong kagaya noon. Ang pagkakaiba nga lang ngayon ay hindi kami nag-uusap ng asawa ko. At magpahanggang ngayon, bakas na bakas ko pa rin sa kanya ang malaking galit. Hindi ito humuhupa. Ang nakakailang lang Tito Makoy kung nagkakataong kaming dalawa lang sa bahay, yung wala si Cyrus. Para akong tumutulay sa alambre Tito Makoy, masyadong maingat, masyadong naninimbang. Ang asawa ko nga pala, nagtatrabaho pa rin, kaya ako ang naiiwan sa bahay pag alis nilang mag-ina, pagpasok sa trabaho. Sa hapon kung dumarating ang asawa ko na wala pa si Cyrus, bilang bahagi Tito Makoy ng aking pagsusumikap na mag-usap kami at magkaayos, humingi ako ng tawad sa kanya, pinagtitimpla ko siya ng kape. Subalit, inumin mo yung kape mo, baka merong lason yan o gayuma. Yan Tito Makoy ang palaging sinasabi sa akin ni Nena. Hindi niya talaga tinatanggap ang kapeng aking tinitimpla para sa kanya.
Hindi rin ako Tito Makoy nagtatangkang magluto ng hapunan para sa amin kasi sigurado akong hindi kakain ang asawa ko. Kaya palaging siya ang naghahanda ng hapunan naming tatlo. Masaya ako Tito Makoy kahit papaano pag nagkakasabay kaming tatlo na kumakain. Pakiramdam ko buong buo ang aking pamilya kahit na wala sa kaayusan ng aming pagsasama ng asawa ko. Subalit Tito Makoy, sa pakiramdam ko, kumpleto na rin kahit na papaano. Maraming beses ko rin tinatangkang kausapin si Nena para humingi ng tawad, magkaayos kami. Kadalasan Tito Makoy ang aking pagtatangka ay ginagawa ko habang nasa kusina at naghahanda siya ng hapunan namin. Ngunit, ikaw, doon ka lang sa sala. Umalis ka dyan, baka sabuyan kita nitong kumukulong sabaw ng niluluto ko. Ito Tito Makoy ang madalas na sinasabi sa akin ni Nena tuwing tinatangka akong makipag-usap sa kanya habang nagluluto siya sa kusina. Ako naman Tito Makoy palibasa naninimbang, nanunuyo. Walang magawa kundi ang sumunod sa kanyang sinabi. Ngunit alam niyo po ang nangyayari pagkatapos niyang magluto. Kung wala pa si Cyrus, kumakain na itong mag-isa. At kung tapos na siyang kumain, sa kanya ako sasabihang kumain na. Ngunit Tito Makoy, ang paraan na kanyang pagsasabi, yung kanyang pananalita ay hindi direktang sinasabihan akong kumain na. Oh, yung nagugutom dyan, kumain na lang dyan, may pagkain sa lamesa. Ganyan Tito Makoy ang tono na kanyang pananalita. Kaya kahit na kaming dalawa lang ang nasa bahay, hindi kami magkasabay na kumakain. Tanging nagkakasabay lang kaming kumain kapag kumpleto kaming tatlo. Narito ang anak naming si Cyrus. Ang anak ko kasi Tito Makoy, alam niyo na po, binata. Madalas gabing-gabi na ito kung umuwi sa bahay galing sa trabaho. Alam niyo po Tito Makoy, ang hirap talaga ng kalagayan ko ngayon. Nakatira kaming mag-anak sa iisang bubong, ngunit dayuhan ako sa aking mag-ina. Minsan nga Tito Makoy, naisip kong umuwi na lang doon sa bahay namin noon ni Sinaida. Ngunit, pagtiyagaan mo na lang yan si Mama, hindi ka pwedeng umuwi doon sa inyo kasi ako naman ang papahirapan mo niyan. Isipin nyo na lang, inaasikaso kita ngunit magkahiwalay tayo ng tirahan. Mahirap yan sa akin, baka hindi nyo alam. Ito Tito Makoy ang wika sa akin ni Cyrus nang minsang sabihin ko sa kanya na mas mabuti pa nga siguro kung umuwi na lang ako doon sa tirahan namin ni Sinaida noon. Subalit Tito Makoy, tama ang anak ko. Pahihirapan ko rin naman siya kaya ito na lang ang ginagawa ko ngayon. Nagtitiis ako sa kalagayan ko kasama ang aking asawa, ang aking mag-ina. Ang hirap Tito Makoy, alam niyo po. Pilit kong itinutuwid ang aking pagkakamali. Gusto kong humingi ng tawad sa asawa ko at sa anak ko. Gusto kong magkausap kami ng masinsinan. Subalit lahat ng aking pagsusumikap ay walang silbi sa asawa ko. Sa kasalukuyan nga Tito Makoy, ayoko ring maging pabigat sa mag-ina. Gusto kong tumulong sa mga gastusin sa bahay. Sa kasalukuyan kasi Tito Makoy, tumatanggap na rin ako ng aking buwanang pensyon mula sa GSIS kasi noong magretiro ako hindi ako kumuha ng lump sum. Kaya ngayon, buwan-buwan kong natatanggap ang pensyon ko. Gustuhin ko mang tumulong ngunit ang katanungan ko Tito Makoy, paano ko ito iaabot sa asawa ko? Baka sunugin niya lang sa kalan ang pera. Ngayon ko Tito Makoy napagtanto na napakahirap pala. Hindi madali ang magkamali. Gusto mo mang magbago, hindi ka pinapakinggan, hindi nakikita ang pagsusumikap mo, ang ipinapakita mong pagbabago. Ganyan na ganyan kasi Tito Makoy ang kalagayan ko. Kahit na anong pagsusumikap ang ginagawa ko para ipakita sa aking asawa na pinagsisisihan ko ang lahat, gusto kong humingi ng tawad sa kanya, gusto kong ituwid ang aking pagkakamali. Ngunit lahat nasasayang ang aking pagsusumikap. Kahit na nagsasama kami sa iisang bubong, tila Tito Makoy, napakalayo pa rin sa akin ng aking mag-ina. Ngunit wala akong magagawa kundi ang pagtiisan ito at tanggapin ang ganitong sitwasyon at kalagayan ko ngayon.
pagkatapos ng aking nagawang pagkakamali sa asawa ko at sa anak ko. Sa ngayon, Tito Makoy, ang aking pinangahawakan na lang bilang pagpapalakas ko ng aking loob ay ang panalangin na sana dumating pa rin ang panahon na patawarin ako ng asawa ko. Kung hindi man ako tanggapin bilang asawa, kahit man lang yung nag-uusap kami dahil magkasama kami sa iisang bubong, masaya na ako, Tito Makoy, kung kahit man lang ganoon ang kahinatnan. Yung kahit na may pag-aalangan pa rin sa kanilang mag-ina, Tito Makoy, ngunit kahit papaano yung nag-uusap kaming tatlo, nagkikwentuhan kaming tatlo. Sana nga dumating pa rin ang panahong iyon na aking inaasam. Sa kasalukuyan, Tito Makoy, sa hirap na aking nararamdaman, di ko alam kung ano ba talaga ang dapat kong gawin para maipakita ko sa aking asawa ang aking ganap na pagsisisi. At ang aking pagsisisi rin sa pagkukulang ko sa anak naming si Cyrus. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana po piliin nyo at ibahagi dito sa iyong channel. At sana magsilbing aral din sa mga lalaking kagaya ko. Ang isa sa mga tagapakinig mo, Bobby. Maraming salamat, Bobby, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo yung kwento mo, ngayon meron tayong bagong kasabihan. Yung kwento mo, ang bagong kasabihan ngayon ay sumakabila ka man ng tahanan, sa asawa pa rin ang iyong hantungan. Alam mo, yan na yan ang nangyari sa iyo. Na sa kabila ng pagluluko mo, lumayas ka, hindi mo inasikaso ang iyong mag-ina, tinalikuran mong ganap, ngunit ngayon, nandyan ka sa kanilang tahanan, sa kanilang tirahan. Sila ngayon ang iyong kasama. Alam mo, ang sitwasyon mo kahit papaano, sasabihin kong hindi yan parusa sa iyo. Maswerte ka pa rin kasi kahit papaano sa kabila ng lahat, tinanggap ka ng iyong anak, inaasikaso ka ngayon. Inaasikaso ka ngayon ng iyong anak. Bagamat merong konting hirap sa panig ng asawa mo, hindi kayo nag-uusap, ngunit sa kabuuan, napakaswerte mo pa rin sa iyong mag-ina. Ang ngayon, sinasabi mo na hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Madali lang yan, ganito ang gawin mo. Ang keyword na dapat mong gawin, sa dapat mong gawin ay huwag. Yan, huwag kang mag-i-emote ng mag-i-emote dyan ng kung ano-ano pa. Ang kinakailangan mong gawin ngayon ay ituloy-tuloy ang panunuyo mo at ituloy-tuloy ang pagpapakita mo sa asawa mo na ganap kang nagsisisi. Ganap na inaako mo ang iyong kasalanan. Kasalanan ang tawag dyan, hindi palitan natin yung tawag, yung paggamit ng salitang pagkakamali, kasi hindi yan pagkakamali. Kasalanan talaga yan. Ang pagkakamali pwede lang gamitin kung talagang hindi natin alam kung alin ang tama at kung alin ang mali. Sa kaso mo, sa ginawa mo, alam mo ang tama at alam mo ang mali, ngunit ginawa mo pa rin ang mali. Kaya ang dapat mong gawin yan, ituloy-tuloy mo nga lang, at kahit papaano siguro naman sa haba ng panahong magkasama kayong tatlo dyan sa isang tahanan, kahit papaano lalambot yan. Siguro ang mas maigi mong gawin ngayon ay total ikaw naman pala ang naiiwan dyan sa bahay nyo tuwing pumapasok sa trabaho ang iyong mag-ina. Ang maiging gawin mo dyan, kasama makakabuti pa ito sa therapy na iyong ginagawa araw-araw, yung maglinis ka ng bahay, ayusin mo ang kabahayan. Dahan-dahan lang ang iyong galaw para naman pag uwi ng mag-ina, maayos ang bahay. Bakit kaya hindi mo subukang maglinis ng bahay, ayusin ang kabahayan, ang bakuran, linisin, tapos bumili ka ng bulaklak, ilagay mo sa silid ng iyong asawa habang wala pa ang asawa mo. Pag uwi niya, pagpasok niya sa kanyang silid, pag nakita na ng asawa mo ang bulaklak, tapos maglagay ka pa ng kaunting note, yung panunuyo mo sa kanya, yung pagsisisi mo at paghingi mo ng tawad. Malay natin maging effective yan, magbago ang isip ng asawa mo. Kaya lang meron akong warning, huwag kang bibili ng rosas, kasi ang rosas merong tinik yan. Alam mo kung bakit? Kung sakaling hindi magustuhan ng asawa mo, baka ihampas yan sa'yo. So mahirap na, ang rosas merong tinik. Mas maigi siguro ang bulaklak na bilhin mo ay yung waling-waling, yung orchids na waling-waling o kaya katleya.
mahal-mahal nga lang. Ngunit safe yan, kahit na ihampas yan sa'yo, hindi ka masasaktan. Alam mo, biro lang yan, ngunit sa tingin ko, isa yan sa pinaka-effective na paraan upang makuha mo ang maipakita mo sa asawa mo, naganap kang nagsisisi sa kasalanang nagawa mo. Ngayon, tungkol naman dyan sa sinasabi mong gusto mong tumulong sa mga gastusin sa loob ng bahay, ngunit hindi mo magawa kasi nagdadalawang isip ka na baka itapon lang o kaya sunugin lang sa kalan ng iyong asawa ang pera. Ang maigi siguro niyan, yung pension na natatanggap mo buwan-buwan, ipunin mo na lang kasi magagamit nyo yan, magagamit yan ng mag-ina sa darating na araw. Kagaya ng halimbawa, pag naisip na ni Cyrus na magpakasal, so kahit papaano mayroon kang ipon, may malaking pera kayong mabubunot na pandagdag sa mga gastusin. Sa iba pang pangangailangan sa darating na panahon, sa darating na araw. Iyan siguro ang dapat mong gawin at huwag mong ipagpilitan yung iniisip mong bumalik doon sa tirahan nyo ng iyong kalaguyo noon. Kasi tama ang anak mo, papahirapan mo lang siya kung gagawin mo yan. E di lalo na yan nagmukha na talagang wala sa isip mo ang pagbabago. Wala sa isip mo na ituwid ang iyong kasalanan, ang iyong kamalian. Kasi papahirapan mo pa ang iyong anak. Isipin mo nga lang naman na inaasikaso ka ng anak mo tapos hiwalay pa kayo ng tirahan. Napakahirap talaga niyan. Kaya huwag mo nang ituloy yung iniisip mong bumalik doon sa iyong tirahan. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, kakaunti lang naman ang nagpapa-shoutout doon sa sinusundang upload nito, yung re-upload natin na ang bakasyon namin ni Greg. Shoutout muli sa ating kapatid na si Angelo Barameda ng Zamboanga City. Angelo Barameda, shoutout sa iyo at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at sa pagda-download mo ng ating kwentuhan. Ganon din na shoutout kay Mr. Boy Puhanes. Sir Boy, maraming salamat, shoutout sa iyo at ito nga pa lang si Mr. Boy Puhanes, ang gusto niya ring i-shoutout sina John M7V, si Felipe Gorospi at si Julius Espirito. Kaya John M7V, Felipe Gorospi at Julius Espirito, shout out raw sa inyong tatlo mula kay Mr. Boy Puhanes. Sige nga, malay natin sa shout out na ito mag-umpisa ang forever kung sino man sa inyo. At ang ating kapatid, talagang na aaliw akong basahin ang comment ng dalawa, ang ating dalawang kapatid na nagkukulitan, si Tim Gonzales at saka si Bear for Love. Nagpipikunan ang dalawa. Sabi ko na sa iyo, Tim, na hindi absent si Bear for Love. Late lang talaga. At ang sabi niya nga, 17 hours lang daw siyang late. Nakatulog pala siya kaya hindi ka agad. Kaya naunahan mo siyang nag-comment. Nakakatuwa itong dalawa. Nakakatuwa kayong dalawa. Alam nyo, talagang masaya sa akin sa panig ko. Masaya sa panig ko yung nakikita kong nagkukulitan, nagbibiroan. Wala namang pikunan sa atin sa ating samahan. Yung ganito, nakakaaliw talagang basahin. Kaya shout out na lang sa inyong dalawa, Tim Gonzales at Bear for Love. Ganoon din ang ating kapatid na nasa Dubai, si Adon Adon Vlogs. Sa muli, shout out sa iyo, Adon Adon Vlogs. Ngayon, sa ating hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon, ang aking isa shout out ay ang Team B. Para doon sa ngayon pa lang nakapakinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Isulat lang ang inyong comment dito sa comment section natin at banggitin nyo kung sino ang gusto nyong makaugnayan. Pag sinabi kong naghahanap ng forever, ang ibig sabihin yan, seryosohang relasyon, hindi yung hook up lang o kaya kung mga anong panandali ang pagkikita lang. Hindi ganoon. Seryosohan ang kanilang hinahanap. Kaya pwede nyong kontakin kung naghahanap kayo ng forever. Naghahanap rin ng forever sina Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, si Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R, Sam Barreto, Ramon Sarmiento, si Chor Barrel at si Rick Gloria. Pili po kayo dyan kung sino ang gusto nyong
makaugnayan. Sa muli po sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat po sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko kaagad dyan at ma-shoutout ko kayo. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, sa tuloy-tuloy na suporta, tuloy-tuloy nyo akong sinasamahan dito sa ating kwentuhan. Maraming salamat. Sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.